Samantala, sa ibang balita, matapos na magpositibo sa MERS-CoV ang isang dayuhang nanggaling sa Middle East, kasalukuyan namang nakakonfine sa RITM ang isa sa mga Pilipinong nakasalamuhan niya. Para sa karagdagang detalye, may live report si Steve Dailisan. Steve? Kanina nga, Gigi, ay kinumpirma ng DOH ang panibagong kumpirmadong kaso ng MERS-CoV dito sa Pilipinas. Pangalawang kaso na ito, Gigi, na nakapasok yung MERS dito sa ating bansa. Ang hindi pinangalan ng pasyenteng foreigner ay 36 years old na galing sa Middle East. July 2 raw, Gigi, nang napakita ito ng sintomas at nagpositibo nga siya sa testing na isinagawa nitong Sabado, July 4. Hindi na sinabi ng DOH kung kailan dumating ng bansa itong foreigner na ito at kung saan sa Pilipinas siya na natili. Tumanggi rin ng DOH na tukuyin ng nationality at pagbigay ng iba pang detalye sa pagkakakilanlan ng pasyente. Pero wala raw dapat ikabahala lalo't patapos na rin yung intubation period ng pasyente at kasalukuyan na raw gumagaling. Mababa na raw ang viral load nito. Ibig sabihin, ayon kay Secretary Janet Quirine, posibleng malakas din ang resistance nitong foreigner. 8 Pilipino yung naka-close contact nitong pasyente. Yung ito doon ay naka-home quarantine, wala sila ipinakitang sintomas. Pero yung isa sa kanila ay nagpakita ng sintomas, kaya kasalukuyan na rin siyang inoobserbahan sa RITM. Isinailalim na rin siya sa pagsusuri at inaasahan na lalabas yung resulta 24 to 48 hours mula nang isagawa yung pagsusuri. Ayon pa sa DOH, galing daw ng Dubai, yung foreigner, nag-stop over sa Saudi Arabia bago dumating dito sa Pilipinas. Pero pagkadating dito ay umalis muli ng bansa yung foreigner at pero tikumang bibig ng DOH kung kailan ito umalis at nagpunta sa ibang bansa, hindi rin naman din tinukoy ng DOH. Matapos nito, bumalik siya sa Pilipinas pero hindi rin sinabi kung kailan dumating. Hindi na raw kailangang i-trace yung baka nakasama ng dayuhan dun sa unang flight niya galing Dubai dahil tapos na yung incubation period. Pero yung ikalawang international flight niya na may 200 pasahero, yun yung kasalukuyang pinutunton ng mga taga-DOH. Sabi ni DOH spokesperson Dr. Lyndon Lisuy, walang cause for panic. Nilinaw din ng DOH na wala namang documented community transmission ng MERS. Karaniwan daw nangyayari yung pangahawa sa loob ng ospital at mabuti nga raw sa kasong ito ay kaagad naman ding na-turn over sa kanila yung pasyente sa RITM. Kaya yung risk o yung chances na makahawa ay kaagad daw nilang na-eliminate. Kaya man, malaki raw yung maitutulong ng publiko, lalo na Gigi yung mga galing sa ibang bansa para kumpletuhin nila yung mga impormasyon na kinakailangan doon sa health declaration checklist. Ito yung mga yellow forms na ibinibigay doon sa mga galing sa ibang bansa para mas mapadali yung contact tracing. Bukod nga doon sa Task Force MERS-CoV na muling ginawang aktibo ng DOH ay may 24/7 hotlines din na pwedeng tawagan, lalo na yung mga suspected cases na galing din sa mga apektadong bansa na merong MERS-CoV. Maraming salamat, Steve Dailisan.